sabi ko nga kanina, marami ng panlalait na sinabi sa'yo, pero pasensya na, didiretsuhin ko na. Pagka tinatawag kang bobo ng mga tao, anong dating sa'yo na? Siyempre, sabi ko lang sa kanila, kasi hindi nila alam yung pag-iisip ko. I think, sabi ko nga, English is just a language, not a measure of intelligence. Kung bobo siguro ako, hindi rin ako. Unboxing kasi more on knowledge, more on dito, hindi lang physical. At saka, alam sa totoo lang, later on, malalaman din nila kung ano yung mga kaalaman ko, ano yung kaya kong gawin, ano yung kaya kong patunayan. Parang sa boxing din, sabi nga ni Winston Churchill you will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks. Tino mo nga naman, ako ang Winston na kilala ko, sigarilyo lang ikaw, si Winston Churchill pa yung kinukot mo Bakit? Alam mo sa totoo lang, ang pinagmulan at dulo ng problema ng bansa natin, kaya hindi tayo umusad, kahit lugmok tayo sa kahirapan, lahat ng mga tao hindi makain because of corruption. Kaya mo bang gastusin ng hard-earned money mo, ang buhay mo, ang pinuhunan mo dyan, para lamang sa politika? Ang description mo nga kanina ay napakadumi ng politika dito sa atin. Alam mo, Katunying, alam mo sa totoo lang, yung pera pa, mula pa noon, yung income ko sa boxing para malaman ng lahat. Halos kalahati ng income ko bawat laban, binibigay ko papalik sa tao. At sabi ko nga, Katunying, maniwala ka sa akin. Sinasabi nila kung ako daw maging presidente. Maraming nagtanong, kung ako daw maging presidente, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan yan. Lalo na yung Metro Manila. Lalo na ang Metro Manila, lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan. Condominium or subdivision, wala silang babayaran kahit piso. Hindi ako nagsasabi niyan dahil nagpapa-impress ako sa inyo, nagpapa-impress ako sa mga tao. Ginagawa ko na po yan sa iba't ibang lugar, especially dito sa Sarangani Province. Sa Jinsan, sa iba't lugar. Mayroon din po akong dyan. Mayroon na akong bubuksan dyan na Pacman Village, ipamimigay ko libre dyan sa May Cavite. Para ipakita ko sa kanila na dapat ang mga tao magkaroon ng sariling tahanan na hindi sila problema kung saan sila matutulog. Dahil yan ang pinagdaanan ko na natutulog ako sa kalye at walang sariling bahay. Pero baka ibalik sa iyo yung binabanggit mo, meron ka na nagagawa kahit na sarili mong pera ang ginagamit mo. Baka sabihin, gano'n naman pala bakit ka pa magpupolitiko? Ba't kailangan mo pang tumakbong presidente para lang kaya mo naman pala tumulong na hindi ka pumapasok dito? Ano man lang kaya kong gawin sa ito kasi ano man lang yung kaya kong gawin sa sarili kong pera na pinaghirapan. Hindi naman ganoon kalaki. Pero ang ibig kong sabihin, ang punto ko diyan, parang ito yun. Ang laki ng pera ng ating gobyerno. Ang laki ng pundo na nananakaw ng mga ganid ng mga politiko. Ang laki ng ilang hindi lang bilyon, trilyon ang nananakaw na dapat mapunta sa taong bayan. Sabi ko, masama nga ang loob ko, Katunying, dahil itong mga tawatan ng mga politiko na ito, biro mo, para sa mahirap, ninanakaw pa nila. Ako nga, dugo at pawis sa punan ko, binibigay ko kasi naawa ko sa mga tao, naawa ko sa mga walang pagkain, naawa ko sa mga walang tahanan. Tapos nanakawin mo yung pera ng ating gobyerno para sa mga mahirap.